Susunod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Mary Grace Arquizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. 305 gramo ng iligal na droga na kumpiska sa Loon, Bohol. Iba't ibang uri ng iligal na baril at pampasabog matagumpay na na-turn over sa pamahalaan ng North Cotabato. At dating miyembro ng Communist Terrorist Group nagbalik loob sa pamahalaan ng Northern Samar. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Arestado sa ikinasang operasyon ang tinaguriang top 1 most wanted person ng mga otoridad sa kasong estafa sa Burgos, Ilocos Sur. Police Corporal Mark Anthony Pico sa balita. Naaresto ng mga otoridad ang top 1 most wanted person ng Burgos, Ilocos Sur matapos ang matagumpay na operasyon noong August 23, 2025. Kinilala ang suspect na si alias Alicia, 39 na taong gulang at residente ng Burgos, Ilocos Sur. Isinagawa ng tracker team ng Burgos Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Captain Alan O. Rioliquio, Acting Chief of Police, kasama ang mga tauhan ng San Nicolas MPS, INPPO, ISPIU at First ISPMFC. Ang operasyon upang ipatupad ang warrant of arrest laban sa akusado para sa kasong estafa alinsunod sa RA 10175 o Cybercrime Law. Ang mga kasong kriminal na may bilang na 5391-N-2024 hanggang 5395N-2024 ay inilabas ni Honorable Elizabeth Garcia Bringas, Presiding Judge ng Regional Trial Court, Branch 72, First Judicial Region, Narvacan, Ilocos Sur, noong January 3, 2025. Bawat kaso ay may nakatakdang piyansa na nagkakahalaga ng 80,000 piso para sa pansamantalang paglaya ng akusado. Matapos ang pagkakaresto, dinala si Alicia sa Ilocos Sur District Hospital, Narvacan, para sa medikal na pagsusuri bago dalhin sa himpilan ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ng kapulisan ay patunay ng kanilang patuloy na kampanya laban sa kriminalidad at pagsusumikap na may hatid ang hustisya sa mga biktima ng krimen. Tiniyak din ng pulisya na magpapatuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan na siyang nagpapakita na ang kapulisan ng Region 1 ay maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Mark Anthony Pico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Pico.
Nagsimula ng magbigay ng agarang tulong ang PNP Kasurog sa mga apektadong residente dulot ng low pressure area sa buong Kabikulan. Patrolwoman Geraldel Duterte, ibalita mo. Ginagawang koordinasyon ng Kasurog Cup sa pamumuno ni Police Brigadier General Nasser C. Babagay Jr., Regional Director, kasama ang mga local government units at mga city at municipal disaster risk reduction management offices bunsod ng walang tigil na pagbuhos ng ulan na dulot ng low pressure area. Bilang tugon, nagsimula ng magbigay ng agarang tulong ang PNP Bicol sa mga apektadong residente, partikular na sa mga pamilyang kinakailangang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa matinding pagbaha. Katuwang ng mga tauhan ng kapulisan ang iba pang ahensya sa pag-escort at pagsama sa mga evacuees patungo sa itinilagang evacuation centers, gayon din sa pagtulong sa pagdala ng kanilang mga gamit at pangunahing pangangailangan. Tinitiyak din ng kapulisan ang seguridad at kaayusan sa mga lugar na matinding naapektuhan ng pagbaha upang mapanatiling ligtas ang mga naiwan nilang ari-arian at maiwasan ang anumang hindi kanais-nais na insidente. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng PNP Bicol sa mga kinauukulang ahensya upang matiyak ang mabilis at maayos na pagresponde sa mga nangangailangan, lalo na sa mga lugar na hindi pa naaabot ng tulong. Hinihikayat ang publiko na manatiling alerto, makinig sa mga anunsyo ng otoridad at umiwas sa paglabas kung hindi kinakailangan upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Geraldel Duterte, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Duterte. Isang high-value individual na pinaghihinalaang sangkot sa iligal na gawain ang nakumpiskahan ng mahigit 300,000 pisong halaga ng iligal na droga sa barangay San Francisco, San Pablo City, Laguna. Patrolwoman Priscel Urbano sa report. Isang individual na hinihinalang sangkot sa iligal na droga ang naaresto sa ikinasang bypass operation ng Provincial Drug Enforcement Unit at San Pablo Component City Police Station sa Barangay San Francisco, San Pablo City, Laguna. Kinilala ang suspect na si alias Leo, residente ng nasabing lugar. Nadakip ang suspect matapos magbenta ng hinihinalang shabu sa isang operatibang nagpanggap bilang pusher buyer. Nasamsam naman mula sa kanya ang 2 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng tinatayang 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 340,000 pesos. Na-recover din ang buy-bus money na isang 1,000 peso bill, isang 100 peso bill at isang Android phone Tecno Spark na posibleng ginamit sa iligal na transaksyon. Nasa kustodiya ng San Pablo Component City Police Station ang suspect habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanya sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa PRO Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Priscel May T. Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Urbano. Nasamsam ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu mula sa 4 na individual na pinaghihinala ang mga tulak ng droga sa Gapan City. Ang balitang hatid ni Patrolwoman Janice Bulahaw. Arestado ng mga operatiba ng Gapan City Police Station Intelligence or Drug Enforcement Team at Provincial Police Drug Enforcement Unit ng Nueva Ecija Police Provincial Office ang 4 na hinihinalang tulak ng ilegal na droga sa isinagawang bypass operation sa Barangay Pambuan, Gapan City. Kinilala ang mga suspect sa kanilang mga alias na sina Arthur, 46, residente ng Quezon City, Tagle at Badong, kapwa 58 anyos, mga driver mula Barangay Bulak at amang 51 mekaniko mula Barangay Pambuan, Gapan City. Nasamsam mula sa kanila ang tinatayang 177 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 1,203,600 pesos, isang caliber 9mm pistol na may 4 na bala, isang 12-gauge shotgun na may 3 bala at isang Mitsubishi Bay Ridge sedan. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o
o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang isasampa laban sa mga suspect na kasalukuyang nasa kustodiya ng Gapan City Police Station. Ayon kay Police Colonel Heril Dagwit L. Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office, mananatiling determinado ang kanilang puwersa sa pinaigting na kampanya kontra ilegal na droga, alinsunod sa direktiba ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3. Mula dito sa Central Luzon, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Arestado ang tinaguriang high-value individual ng mga otoridad sa ikinasang buy-bust operation at nasabat mula rito ang mahigit 300,000 pisong halaga ng iligal na droga. Patrolwoman Ivy Corporal sa balita. Arestado ang isang drug personality sa isinagawang buy-bust operation ng mga tauhan ng Las Piñas City Police Station Drug Enforcement Unit dakong 1:25 ng madaling araw sa San Demetrio Street, Metrocorp B Homes, Barangay Talon 5, Las Piñas City. Kinilala ang suspect na si alias Tol, 36 anyos at residente ng Barangay Almansa 1 at kabilang sa listahan ng high-valued individual. Nakumpiska sa suspect ang 6 na heat-sealed transparent plastic sachet na hinihinalang shabu na tumitimbang na 51.65 gramo at may tinatiyang standard drug price na 351,220 pesos. Narecover din ang isang brown leather coin purse, keypad mobile phone at mark money na ginamit sa transaksyon. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Napasakamay na ng mga pulisan ang 2 individual matapos mahulihan ng mahigit 200,000 pisong halaga ng iligal na troso sa magkaiwalay na operasyon sa Putol, Apayao. Patrolman Liam Sumkad, ibalita mo. Nasasam ng First Apayao Provincial Mobile Force Company at mga katuwang na ahensya ang mahigit 247,000 halaga ng iligal na troso sa magkahiwalay na operasyon sa Barangay Lidya, Putol, Apayao. Unang nakumpiska ang 67 piraso ng tangwili lumber na abandonado at tinatayang nagkakahalaga ng 67,300 pesos. Sa isa pang operasyon, 2 lalaki ang naaresto matapos maaktuhan sa paggamit ng tsenso na walang serial number at iligal na pamumutol ng kahoy. Nasamsam mula sa kanila ang troso na aabot sa 179,776 pesos ang halaga. Dinala ang mga sospek at mga nakumpiskang kagamitan sa Putol Municipal Police Station para sa investigasyon at kaukulang kaso. Naninindigan naman ang PNP Apayao sa pagpapatuloy ng kampanya laban sa illegal logging at para sa pangangalaga ng kalikasan. Mula dito sa Regional Police Community Affairs and Development CAR, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Sumkad, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Sumkad. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Sa pagnanais mamuhay ng tahimik at mapayapa kasama ang kanyang pamilya, voluntaryong nagbalik loob ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa pamahalaan ng Northern Samar. Nakatutok dyan si Patrolwoman Camberley Flores. Voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Imelda, Mondragon, Northern Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na panawagan at pakikipagnegosasyon ng mga tauhan ng 803rd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 kasama ang 1st Northern Samar Provincial Mobile Force Company, 3rd Special Action Battalion, 35th Special Action Company PNP SAF, Mondragon Municipal Police Station, Provincial Intelligence Team Northern Samar at Regional Intelligence Unit 8. Isinuko rin ng nasabing surrendery ang isang unit called Caliber 45, automatic M1911A1 US Army, isang magasin at 5 bala.
Ang dating miyembro ng CTG ay nasa kustudiya ng 803rd Maneuver Company RMFB-8 bago i-turn over sa Northern Samar Police Provincial Office para sa kanyang pagsasailalim sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang pagbabalik loob ng nasabing surrendery ay representasyon na ang mga programa ng ating gobyerno sa pagwawakas ng insurhensya at terorismo ay matagumpay na naipapatupad tungo sa pagkamit ng payapa at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas sa kataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Nakumpiska ang 305 gramo ng iligal na droga na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso mula sa isang suspect sa isinagawang operasyon sa Loon, Bohol. Tinutukan niya ni Patrolwoman Flora May Azares. Nasa kamang ng mga operatiba ng Loon PNP ang nasa mahigit 2 milyong halaga ng hinihinalang Cebu sa isinagawang buy-bust operation sa Purok 7 Song-un, Loon, Bohol. Dakong alas 11:55 ng gabi noong Agosto 20 ng taong kasulukuyan. Kinilala ni Police Captain Thomas Zenchong, Chief of Police ng Loon Police Station, ang naarestong suspect na si Jordan, 30 anyos, na residente ng poblasyon ay Tagbilaran City, Bohol. Na-recover mula sa pag-iingat ng suspect ang 4 na pakete ng hinihinalang Cebu na may kabuang timbang na 305 gramo at may standard drug price na 2,074,000 pesos, sling bag, Samsung keypad na cellphone, motor at buy-bust money. Ang nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Bohol Provincial Forensic Unit para sa kaukulang pagsusuri, habang ang suspect ay kasalukuyang nasa kustudiya ng nasabing himpilan at nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang paggamit, pagdadala o pagbibinta ng illegal na droga ay isang malaking paglabag sa ating batas ng Republic Act 9165 o tinatawag na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Hindi tayo titigil sa ating tungkulin na protektahan ang mamamayan, lalong-lalo na sa masamang epekto na ipinagbabawal ng droga na maituring na isang sakit o salot sa ating buhay, lalo na sa ating kaisipan, kalusugan at pag-uugali na nakakasira sa ating relasyon sa ating mga pamilya, kapitbahay at mga kaibigan. Kasama namin kayong lahat para sa madali nating makamtan ang tunay na kapayapaan at katiwasayan sa mahal nating bayan, Loon, Madanihon. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Hawak na ng mga kapulisan ang tinaguriang street-level individual matapos mahulihan ng iligal na droga sa ikinasang operasyon at nahaharap sa kasong Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Clarin, Misamis Occidental. Patrolwoman Danessa Berdos sa report. Arestado ang isang individual sa kinasang joint buy-bust operation ng mga operatiba ng Clarin Municipal Police Station sa Barangay Lapasan, Clarin, Misamis Occidental. Kinilala ni Police Major Alvin Tamayo, OIC ng Clarin MPS, ang suspect na si alias Noel, lalaki 33 taong gulang, kinilalang street-level individual at residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang operasyon ng mga operatiba ay nakuha ang maliliit na pakete ng hinihinalang shabu at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Gusac, Cagayan de Oro City, ako ang iyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. Voluntaryong nagbalik loob ang isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group sa mga kapulisan sa paniniwalang magkakaroon ng tahimik at maayos na pamumuhay kasama ang kanyang pamilya sa Zamboanga del Sur. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Joyce Franco.
Voluntaryong balik loob ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa kapulisan ng 904th MC RMFB9, katuwang ang Dubalinaw MPS, Pico Zamboanga del Sur at iba pang ahensya sa Barangay Paglaom, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Kinilala ni Police Major Nico Zizar G. Magnaye, Company Commander ng 904th MC RMFB9, ang nagbalik loob na si alias King Paul, 62 taong gulang, may asawa at residente ng Purok Levy 1, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Siya ay kasapi ng CPP-NPA, Guerrillang Unit Propaganda, na dati umanong inirecruit ni alias Daniel. Kasabay ng kanyang pagbalik loob, isinuko niya rin ang isang caliber .38 revolver na may 2 bala at isang 40mm high explosive round. Agad namang nakatanggap ng sako-sakong bigas ang sumuko at tiniyak pa nito na makakatanggap pa ng karagdagang tulong pangkabuhayan mula sa pamahalaan sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno, kabilang na ang pagkakaroon ng cash incentives na magagamit niya sa pagbabagong buhay. Ang pagbabalik loob ng dating rebelde ay nagpapakita na ang ating gobyerno ay seryoso na wakasan ang mga inserhensya at terorismo sa bansa upang makamit ang isang bayan na tahimik, mapayapa at maunlad tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, nagbabalita ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joyce Franco, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Franco. Naging makabuluhan ang naging turnover of surrendered loose firearms mula sa mga residente ng Pahamudin at Kadayangan ng iba't ibang uri ng mga baril at pampasabog sa North Cotabato. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolwoman Leonora Gawang. Matagumpay ang sinuko ng mga residente mula sa mga bayan ng Pahamudin na Balawag at Kadayangan ang iba't ibang uri ng baril at pampasabog sa barangay Salunayan, Midsayap, North Cotabato nito lamang Agosto taong kasalukuyan. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan at dinaluhan ng Cotabato City Police Office sa pamumuno ni Police Colonel Giben Bungkayaw, katuwang ang 62nd Infantry Brigade at ang 34th Infantry Reliable Battalion ng Philippine Army, gayon din ang lokal na pamahalaan ng SGA BARM. Layunin ng pagsuko ng mga armas na suportahan ang kampanya Contra Loose Firearms ng pamahalaan at militar sa ilalim ng Small Arms and Light Weapon Management Program na naglalayong mapanatili ang seguridad, kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Dumalo rin sa programa ang mga kinatawan mula sa PNP, militar at lokal na pamahalaan bilang patunay ng kanilang matatag na suporta sa advokasya para sa pangmatagalang kapayapaan. Ang hakbang na ito ng mga residente ay malinaw na sumasalamin sa kanilang kooperasyon at pagtitiwala sa pamahalaan at sa kapulisan upang makamit ang isang ligtas, matiwasay at mapayapang pamayanan para sa susunod na henerasyon. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. Nasa kote ang isang individual sa pagtutulungan ng mga tauhan ng Police Regional Office 13 at Philippine Drug Enforcement Agency kung saan nasamsam mula sa kanya ang mahigit 200,000 pisong halaga ng shabu sa Surigao del Sur. Ibabalita yan ni Patrolwoman Joanna Kawile. Nasamsam ang tinatayang 272,000 halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang kawani ng gobyerno sa ikinasang bypass operation ng Surigao del Sur Provincial Intelligence Unit, katuwang ang Tandag City Police Station at PIDEA Surigao del Sur sa Barangay Bagong Lungsod, Tandag City, Surigao del Sur nito lamang August 22, 2025. Kinilala ni Police Brigadier General Marshal Mariano Magistrado IV, Regional Director ng Police Regional Office 13, ang suspect na si alias George, 42 anyos, na kabilang sa watchlist at itinuturing na high-value individual sa illegal na droga. Nakumpiska mula sa suspect ang 17 heat-sealed transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na tinatayang 40 grams kasama ang iba pang hindi drug-related items. Kasalukuyang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa kanya.
Patuloy ang Police Regional Office 13 sa maigting na kampanya laban sa iligal na droga upang masiguro ang isang ligtas, mapayapa at maunlad na pamayanan dahil sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis ay ligtas ka. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Joanna Kawili, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kawili. Sa bisa ng warrant of arrest na aresto ng mga kapulisan ng isang lalaki matapos mahulihan ng iligal na baril at granada sa isinagawang operasyon sa Lambayong Sultan Kudarat. Patrolwoman Resali Umalay sa ulat. Isang magsasaka na kinilala sa ngalang Fahad matapos makumpiskahan ng iligal na baril at granada sa isang search warrant operation ng mga operatiba ng Lambayong Municipal Police Station sa kanyang tahanan sa Barangay Matsumpong, Lambayong Sultan Kudarat. Ayon sa ulat, ang search warrant ay inisyu para sa paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nasamsam sa pag-iingat ng suspect ang isang caliber 45 Colt pistol, isang F1 hand grenade at 3 live ammunition ng caliber 45. Ang PNP ay patuloy na maghahatid ng mga operasyon laban sa mga iligal na armas at pagpapatuloy sa pagsisiguro ng kaligtasan at kaayusan sa bansa. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Resali Umalay, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Nakumpiska ng mga otoridad ang mahigit 300,000 pisong halaga ng iligal na droga mula sa isang suspect sa isinagawang buy-bust operation sa Purok 5 Barangay New Visayas, lungsod ng Panabo. Yan ang report ni Patrolwoman Daphne Pasaol. Sa 374,000 ang tinatayang halaga ng hinihinalang shabu na nakumpiska ng mga otoridad sa isang matagumpay na buy-bust operation na isinagawa madaling araw ng Agosto 25 taong kasalukuyan sa Purok 5 Barangay New Visayas, lungsod ng Panabo. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng mga operatiba mula sa Panabo City Police Station, katuwang ang Regional Police Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit ng Davao del Norte Police Provincial Office at Philippine Drug Enforcement Agency. Ayon sa ulat, kinilala ang suspect na si alias Bonbon, 26 anyos, na residente ng Purok 5-1 Barangay Tubod, Carmen, Davao del Norte at tinuturing na high-value individual. Mula sa kanya, nakuha ang hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na 55 grams. Kasama rin sa mga nasamsam ang buy-bust money, isang improvised glass shooter at isang motorsiklong walang plaka. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Panabo City Police Station si Bonbon habang inihahanda na ang kasong isasampa laban sa kanya kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pagkakahuli sa suspect at ang pagkakakumpiska ng drogang nagkakahalaga ng 100,000 piso ay muling nagpapatunay sa patuloy at mas pinaigting na kampanya ng mga otoridad laban sa iligal na drogas sa rehiyon. Mula dito sa Rehiyon 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Daphne Pasaol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pasaol. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa pamunuan ng Philippine National Police sa patnubay ng ating butihing Presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, sa ngalan ng buting Director ng Police Community Affairs and Development Group, Police Brigadier General Marvin Joe Saro, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Mga ka-PNN, muli naming ipinapaalala na huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto, sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.